Matapos naming marinig ang misteryo umano sa bahay ng mag-asawang Donceras, Sa Madlum Cave ba? sinimulan na namin ni Lee ang trekking papunta sa Mount Malalmon. Sa paanan pa lang ng bundok, tila hindi na maikubli ng kalikasan ang kanyang dalang hiwaga. Mga butterfly pa dito, no? Bira ka na makikita ng ganyan mga... Pag ibig sabihin pa may butterfly, sariwa pa yung mga halaman. Kanang hapon, ho. Tay, kamusta? Yan. Kamusta? Si Jay, ho? Si Lee. Si Lee. Yung Bayokbok Cave, ano ba yun? Pinagkutaan daw ng Hapon? Nung panahon daw ng guerrilla, yan ang pinag-anuhan ng Hapon. Takbuhan ng mga Hapon pagkain mo. Diyan sila nasukol. Diyan sila nasukol. Saka yun sa Madlum Cave. May mga namatay na Hapon doon? Meron din na may mga kalansay nga dyan kami inabuto ng araw. Pwede nating pandahan. Pwede. Puno ng mga kwentong nasusulat sa kasaysayan ng bundok na ito. Dito kasi ang pinagkutaang lugar ng mga Pilipinong tutol noon sa pamamalakad ng mga Kastila. Dito rin nilagdaan ang Malolos Constitution at naitatag ang Republika ng Biak na Bato ni na General Emilio Aguinaldo at iba pang revolusyonaryo. Parang gugulong tayo pababa, ah. Daanan ng tubig yan, mga lumot-lumot na yan. Dinadaan. Ang dulas niyan, pag maapakan mo, babasa. Pag umuulan, mahirap pakitin, no? Oo, tulis ng mga bato, ah. Pulis. Malapit na ho ba tayo sa Bayokbok? Lapit na tayo mamatay. Malapit na tayo mamatay, dude. Pero ganda ng view dito, ah. Oo. Tara. Hindi ko naaakit kapag umuulan. Wala ho bang ahas? Snake meron. Uy! Madulas, ah. Matarik ang daang binabagtas ng sinumang umaakyat dito. Kaya naman napili rin daw itong lungga ng mga gerilya at sundalo nung panahon ng gyera. Ito na ho ba yung Bayokbok Cave? Hindi pa ito. Kumbaga sa entrance pa lang ito. Entrada? Entrada pa lang ito. Ganda ho, ah. Ganda, dude. Pupunta ka na ba dito? Di pa. Ito may mga bungo pa rin, mga kalansay pa rin. Pero kalansay ng ano yan? Hapon? Hapon. Mga Hapon ho siguro yan. Pero bukod sa mga nakasulat sa kasaysayan, may mga nakatalang kwento rin dito na tila dulot naman ng malikot na isipan. Dito, sino daw ang mga nagpupulong dito? Yung mga Hapon din, sir. Doon nakuha yung box na nakuha ng dyaryo ng Hapon. Saan? Tapos nung maiyahon nila dyan, Bato, parang no? no? Abo na. Yung mahipa ng hangin. Durog na. Na unti-unting nalusaw sir yung nakakasama ng mga bala. Nang makarating kami sa Bayokbok Cave, nakaramdam na kami ng gutom. Hindi mo nalalakas yung lighter? Pero dahil nasa bundok kami ni Lee, back to basic ang setup sa paghahanda ng pagkain. Sisiw na kay Lee ang ganitong diskarte sa bundok. Ginigilid mo? Di ba, ibang klase kumain sa bundok, no? Ito ba ginagawa niyo pagka mountaineer? Pagkatapos man ng halian, ipinagpatuloy na namin ang pagpasok sa mga kuweba.
Higit 1 oras mula sa paanan ng biyak na bato, narating namin ang isa sa mga pambihirang kuweba ng Madlum. Sa loob nito, mas marami raw nakatagong misteryo. Ito, paniki oh. Noong panahon ng sakop pa tayo ng Kastila, dito nakuha yung Lahi. imahe ng San Miguel. Oh, Pure gold, ginto raw yun eh. talaga. Sabi, at yung original na, yung 14 inches ang ang taas nun. Yan, palatandaan. Ay, dyan po. Ayun ko ba nga, naglagay na lang sila ng kondyan. Marker, parang marker. Sagrado para sa mga lokal na residente ng Manalmon ang Madlum Cave. Pero tila wala yata talagang pakialam ang ibang bisita. Dahil sa loob ng kuweba, makikita pa ang bakas na iniwan nila. Karaniwan ba nakikita mo yun sa mga kuweba na banda? Oo, karamihan sa kuweba. Dapat doon may warning bago umakyat ng cave na bawal yung mga sulat. Ito, nagdala pa ng Oo. pencil pen, oh. Oo. Wala, yung mga siraulo na susulat yan. Nakuha mo na yan eh. Sa gitna ng mga marka ng pagsasawalang bahala, Sino nagsulat na ito? Yan, oh. J. Taruk. Baka na, Leto mo to, yan, oh. baka may... Sabagay, marami namang pwedeng J. Taruk, di ba? Kung bago naman. pero ang pinakamasaklap sa lahat, natabunan na rin ito ang mga buta sa dingding na ayon kay Tatay Carling ay makasaysayan dahil mga tama ito ng mga bala sa barilan ng mga Hapon at gerilya. Tagtad to ng mga bala. Mga tama raw yan, mga tama ng bala yan. Kala siguro ng mga Pondo, ligtas na sila dito, ha? No? Ito naman, inukay ng mga nagtitreasure. Pag ang kalang baka sakaling merong mahukay. Wala naman. Oh, pinag-iinuman pa dito. May bote ng alak. Karaniwan na po yan. Maliban sa malamig na temperatura, nilisan namin ang kuweba na wala naman kaming nakita o naramdamang kakaiba. Pero naging maingat pa rin kami bilang respeto na rin sa posibleng nakamasid sa amin. Teka, dito kaya ang tali niya. Benta ng sa Pilipinas, tropical. Kaya maulan, expect the worst. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumakas ang ulan sa campsite. Kaya napansin naming unti-unti na ring tumataas ang tubig na umaapaw mula sa ilog. Ito yung level ng tubig, oh. Marker. Sa ano, ligtas pa ba yan? Opo, ligtas pa naman dahil hindi naman siya tumataas. Dati pa rin yung nilagay nating marker. Yan, andyan pa rin. Ganun pa rin yung taas ng tubig. Pagka mataas na, takbo na tayo. Opo, papakap na lang tayo. Akit na lang tayo. Hindi po, pa. kahit sa training center na tayo dumiretso. Sabi nga ni Lee, expect the unexpected kapag nasa bundok. Sabi ni Lee, hindi talaga dapat pinapayagan yung mga mag-hike dito na mag-camp sa tabi ng ilog dahil masyadong delikado. Pero napilitan kami mag-camp dito dahil niabot pa kami ng ulan. Pag tumaas pa ng konti yung tubig, lilipat na kami dun sa kabilang lugar. Kaya hindi pa kami masyado makatulog. Kung kakabaka kami kanina sa mga gumagala raw ng mga engkanto o espiritu, mas nakakakabog pala ng dibdib ang pangitain sakaling lamunin kami ng ilog ng buhay ngayong gabi.